Amihan Stories presents The Billionaire's App, written by Bernadette Ortolano, revised and rearranged by Amihan. Pasado 4:00 na ng umaga nang makauwi si John Drive. Paakyat na siya ng hagdanan patungo sa kanyang silid nang bigla siyang tawagin ng ina mula sa ibaba. Napahinto siya sa paghakbang at nilingon nito. Nakakunot ang noo kaya alam niyang galit ito. Mom, kung may gusto kong sabihin, pwede bang mamaya na lang? Gusto ko munang magpahinga. Mahinahon niyang sabi sa ina. Kanina pa kitang tinatawagan pero hindi mo sinasagot. At ngayon pinaghintay mo ko ng ganitong oras at uuwi ka ng nakainom? Mommy, matanda na ako at alam ko na ang ginagawa ko. Ano bang problema mo? Saka hindi ko naman kayo inutusan na magpuyat kakahintay sa akin. John Drive! Sigaw ng isang maotoridad na boses. Nagulat si JD nang sumulpot ang ama. Kanina pa pala itong nandoon at nakikinig sa kanila ng kanyang ina. Ganyan ka ba sumagot sa mami mo? Kagabi pa ako naghihintay sa'yo rito. May galit sa boses nito. Oh wow, you're here. Hindi ata ako na-inform na may surprise visit ka palang gagawin, Dad. John, he's your father. Please show some respect. Hindi kita tinuruan ng ganyang ugali. Kastigo ng ina sa kanya. Humisi lang naman si JD na tila nagpipigil manumbat sa ama. Fine. Pasusot niyang ana sa kabinalingan muli ang ama. Ano po palang ginagawa mo dito, Dad? Bakit ka pa umuwi sa amin? Hindi ba't busy ka sa mga negosyo mo at sa totoo mong pamilya? Tanong niya na may tono ng sama ng loob. Hindi lingid sa kaalaman niya na pangalawang pamilya lang sila ng ama. Halos 2 taon bago sila uwian ng kanyang ama. Ang dahilan nito ay ang negosyo nito sa iba't ibang bansa. Ngunit hindi naman siya naniniwala roon. Mas pinili na lang niyang magpanggap na walang pakialam kaysa palaging umasa na uuwian sila ng ama. Option lang naman sila. Kaya bakit pa siya haasa na magkaroon ng isang masayang pamilya? Sumusobra ka na dyan. Puro sama na lang ng loob at sakit sa ulo ang binibigay mo sa pamilya. Kung hindi babae nagrereklamo dito sa mami mo dahil sa kalokohan mo, mga pulis naman dahil sa katarantaduhan mo. At ang walang habas mong paggasta sa walang katuturang bagay. Kahit mga illegal na racing pinapasok mo. Wala kang pakialam sa pinangpupusta mo dahil hindi ka naman nagpapakakuba sa pagtatrabaho. Akala mo ba ay hindi nakakarating sa akin ang mga pinagagawa mo, ha? Hingal sa galit na sermon ng daddy niya. Updated ito sa lahat ng ginagawa ng anak. Kaya kagabi pa itong nanggagalaiti na kastiguhin si JD. Kung isusambat mo ang mga luhang binibigay mo nung wala pa akong trabaho, well, dun ka lang naman nakakabawi eh. Never mo nga napuntahan ng kahit isa sa graduation ko dahil busy ka sa sarili mong pamilya. Don't talk to me like that, John. I'm busy making money para sa inyo. Oh, really? I'm no longer a kid, Dad. Hindi mo na kailangang itago pa sa akin na option mo lang kami ni Mommy. Naiintindihan ko na lahat. But this time, hindi mo na ako pwedeng sumbatan at pigilan sa ginagawa ko dahil lahat ng ginagastos ko, pinaghihirapan ko at pinagtatrabahuan ko. Kaya huwag mong sabihin na hindi ako nagtatrabaho. Nagtatrabaho ka nga, pero sa kumpanya ko pa rin. At hindi ka naman nagtatrabaho ng maayos. Papasok ka lang kapag gusto mo. Madalas ka pang tulog sa opisina mo dahil sa kakasama mo sa mga barkada mong wala ring direksyon ng mga buhay. Hindi ka ba nahihiya? Sumasahod ka ng malaki kahit pa easy-easy ka lang? Kapag may problema sa kumpanya, sino bang umaayos? Di ba ako? Dahil wala ka namang alam gawin kundi matulog lang sa opisina mo. Akala mo lang yun. May ginagawa rin ako at may naiaambag rin ako sa kumpanya mo. I deserve my salary dahil nagtatrabaho ako. Kung sino man ang nag-report sa'yo na patulog-tulog ako sa opisina, pues palitan mo na siya. Hindi siya magaling mag-report sa'yo. And why don't you go to my office and ask our employees kung useless nga ba ako sa kumpanya mo? At sinong tatanungin ko ron? Ang mga babaeng patay na patay sa'yo at nasusuhulan mo para konsintihin ng kawalan mo ng silbi sa kumpanyang ilang dekada kong tinaguyod? Hindi nakaimik si John. Totoo naman ang sinabi ng ama. Madalas nga'y absent siya sa trabaho at tulog lagi sa office. Pero may naiaambag din naman siya roon kahit easy-go-lucky siya. Sadya lamang para sa daddy niya, ay hindi niya ginagawa ang best niya para sa kumpanya. Pumagit na ang kanyang ina dahil ramdam na nagkakainitan na ang mag-ama. Tama na yan. Sige na dyan anak, matulog ka na.
Mamaya na tayong mag-usap pagising mo. Hindi, Celia. Dapat turuan ng leksyon ng anak mo yan. Tumatandang tarantado. Humihinga sa galit na sigaw ng daddy niya. Noon lang napansin ni John na mas tumanda kaysa sa dati ang kanyang ama at malaki ang ipinayat nito. Simula bukas, hindi ka napapasok sa opisina, John Drive. Sa susunod na araw, isasama kita sa France at sasampa ka sa barko. Sa ayaw at sa gusto mo, magtatrabaho ka doon bilang regular na trabahante sa mababang posisyon para matuto ka sa buhay at pahalagahan ng bawat sentimong pinagtatrabahuhan mo. Tumalikod na ang Ginoo at umalis bago pa atakihin sa puso sa galit kay JD. Nagulat si John sa sinabi ng ama. Hindi siya makapagsalita. Ilang segundo pa siyang napatulala bago naisipang umakyat na ng silid at matulog. Inisip na lang niya na baka hindi naman seryoso ang ama sa sinabi nito na pagkatrabahuhin siya sa barko. Ayaw niya roon. Hindi siya mahilig sa cruise adventure. Mas gugustuhin pa niyang tumambay sa bar o makipagkarerahan sa mga delikadong car racing kaysa buruin ang sarili niya sa barko na wala namang makikita sa labas kundi karagatan. Kahit may negosyo silang cruise line, never niyang sinamantala ang pagkakataon na malibot ang mundo sa kayang dambuhalang barko. Hapon na nang magising si JD. Ine-expect niyang umalis na ang kanyang ama, ngunit nakita niya ito sa sala habang kausap ang kanyang ina. Nang mapansin siya nito ay tinawag siya nito na parang hindi sila nagtalo kanina. Umupo siya sa isahang sofa na nasa harapan ng inuupuan ng ama. Asikasuhin mo na ang dapat mong asikasuhin, John, dahil aalis na tayo sa susunod na araw. Matagal ko na itong pinaghandaan. Lahat ng dapat mangyari sa buhay mo ay pinaghandaan ko na. Hindi biro ang yaman na mamanahin mo. Kaya dapat lang nasundin mo lahat ng pinapagawa ko sa'yo. Kaya susubukan ko ang katatagan mo. Seryoso ka po ba talaga, Dad? Mukha ba akong nagbibiro? Pero okay na ako sa office ko, Dad. Kaya kong trabaho sa opisina. Kaya alam ko ding pamahalaan ng lahat ng negosyo mo. Akala mo lang wala akong pake, pero meron. Kaya wag mo na akong isama sa barko. Ayoko ron. Boring dun. Kayo na lang ni Mommy ang mag-crucifixion. You two need to unwind. Especially my mom who's always waiting for you, but you never came. Tiningnan siya ng matiim ng ama. Wala ka nang magagawa pa. I have already decided. Gusto ko makasigurado na karapat dapat kang pagkatiwalaan pagdating sa mamanahin mo. Ayokong mapunta sa wala ang mga pinaghirapan ko. Anong ibig mong sabihin, Dad? Malalaman mo din yan. Sa ngayon, ang gusto ko ay magpanggap kang trabahante ng Atkins International Cruise Ship Line para malaman mo kung gaano kahirap kumita ng pera at magpayaman. At sa ayaw at gusto mo, gagawin mong pinag-uutos ko. Dahil kung hindi, tatanggalan kita ng mana at mapupunta ang lahat kay Damiel. Pananakot nito sa kanya. Masama ang loob niya sa kanyang ama, ngunit wala siyang magawa. Nag-iisang anak siya nito at si Damiel ay ang punong unang asawa ng daddy niya. Napatingin siya sa ina na nakikinig lang. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang pagmamahal nito sa kanyang ama. That's unfair, Dad. I'm your real son. Bakit kailangan mo akong pahirapan ng ganito? Katwiran niya. Baka sakaling magbago pa ang isip ng ama. Dahil napaka-irresponsable mo. Daig ka pa ni Damiel. Nakafocus siya sa pagtulong sa akin sa kumpanya. Samantalang ikaw, wala man lang maipasang deal sa mga kliyente natin. Sino na naman ang nagchismis niyan sa'yo? Hindi yan totoo. Just do what I said, John. Tama na ang pagdedepensa mo sa sarili mo. We will go to France, understand? This will also serve as your formal training para mas maging responsable kang businessman na kagaya ko. Really, Dad? Training? Pero gagawin mo akong trabahante sa pinakamababang posisyon? Saan ba ako nagmula, anak? Yumaman lang naman ako dahil sa pagtitinda ko noon ng kung ano-ano, hindi ba? Walang masama sa posisyon na ibibigay ko sa iyo sa barko. But Dad, I don't want... Hindi na naituloy ni JD ang sasabihin dahil tiningnan siya ng masama ng ama. Mukhang pinal na talaga ang desisyon nito, kaya tumayo na lang siya sa kinauupuan at pasusot na nagtungo sa kusina upang uminom ng kape. Nang sumunod na araw ay umalis nga ang mag-ama patungong France. Kahit anong tutol niya ay wala siyang nagawa sa ama. Masama ang loob niya, pero mana niya at trabaho sa kumpanya nito ang nakasalalay. Kaya ngayon ay para siyang bata na sunod-sunuran sa gusto ng ama.
Pagdating sa France ay nalaman ni JD na marami pa palang negosyo ang kanyang ama doon. Isa na nga ay ang Atkins Cruise Ship Line. Naisip ni JD na baka naman hindi siya magtatagal sa barko. Basta ma-impress lang niya ang ama at mapatunayan na karapat-dapat siya sa mana, siguradong makakalaya na siya sa kondisyon nito. At magiging ganap na siyang bilyonaryo at negosyante na hindi kaakibat ang pangalan ng ama, na kilala sa business world na mahusay at lubos na kinatatakutan ng mga katunggali sa business industry. Alam naman niyang utang niya ang lahat sa ama, kaya humihiga siya sa pera. Kahit second family lang sila, never silang pinabayaan ng daddy niya. Iyon naman ang ikinahahanga niya rito. Hindi naman siya rebelding anak. Sadya lamang gusto niyang maging masaya sa mga bagay na para sa parents niya ay hindi kaaya-aya. Nang sumunod na araw ay simula na ng kanyang pagtatrabaho. Naging isang security guard siya sa barko. Mas gusto niya yon para pa chill-chill lang siya. Malilibot pa niya ang buong barko anumang oras na gusto niya. Ayaw niyang ma-assign sa ibang trabaho dahil alam niyang under pressure doon. Habang naglilibot-libot at kunwari ay nagmamonitor sa paligid, napansin niyang nag-uumpukan ang mga tagalinis sa barko. At sa tingin niya ay hindi inaayos ng mga ito ang trabaho. Kaya nilapitan niya ang mga ito at sinita. Alam niya mga Pinoy ang mga ito dahil sa itsura at naririnig niyang nag-uusap ang mga ito ng Tagalog. Priority din ng cruise ship nila ang mga Pinoy seafarers. Dahil sa famous quality ng mga Pinoy na masisipag at maabilidad. Ngunit ano tong nakikita niya? Nagdadaldalan lang ang mga Pinoy sa oras ng trabaho. Uminit tuloy ang ulo niya. Siya lang ang may karapatang magpaisi-isi sa trabaho dahil anak siya ng boss. Anong ginagawa niyo? Bakit panay ang kwentuhan niyo? Hindi niyo inaayos ang mga trabaho niyo. Parang boss pa rin nasita niya sa mga ito. Wala siyang paki kung secure lang siya sa barko. Sino ka ba? Kay bago-bago mo pa lang dito, akala mo kung sino kang may-ari ng barkong to para pakialaman kami. Matapang na sabi ng isang lalaking sarat na sarat ang ilong. Mukhang matagal na ito sa cruise ship dahil sa uniform nito na para sa regular employee. Natahimik si JD. Gustuin man niyang ipamukha na siya talaga ang may-ari ng barkong yon, ngunit hindi niya yun pwedeng sabihin dito. Bago nga ako dito, pero gwardiya ako dito at may karapatan akong manita. Trabaho kong punahin at i-monitor ang lahat ng nangyayari dito. Imbes ay tugon niya dito. Hindi ka pala may-ari ng barkong to eh. E di lumayas ka sa harapan namin. Tumatawang sabi naman ng isa na halos wala ng mata dahil sa kakatawa. Sa isip-isip ni JD ay ganito ba kapangit ang ugali ng mga trabahante ng tatay niya? Ang laki ng mga sweldo, pero papetiks-petiks lang. Malamang ay walang alam ang management ng barko sa gawain ng mga ito. Imbes na makipagtalo, minabuti na lamang umalis ni JD at lumipat ng ibang area para doon mag-monitor. Baka mapalaban lang siya ng suntukan sa grupong yon kung hindi siya aalis. Ang ganda naman dito, sis. Mabuti na lamang at nagkaroon tayo ng opportunity na makapasok dito. Dinig ni JD na tura ng isang babae na malapit sa kinatatayuan niya. Oo nga, swerte ko talaga dahil alam mo naman na kailangan ko ng pera pampa-opera sa nanay ko. Malungkot na sagot naman ng isang babae na nasa gawing harapan ni JD. Malaya niyang natititigan ng mukha nito. Napakaganda nito. Mukhang bata pa at napaka-inosente. Maputi ito at balingkinita ng katawan. Mahaba rin ang buhok na kinulayan ng chestnut brown. Hindi niya maiwasang mapakagatlabi dahil sa labis na paghanga sa ganda ng babae. Ganito ang tipo niya sa babae. Innocent and pretty. Huwag kang mag-alala, sis. Makakaipon ka rin para sa nanay mo. Mag-pray ka lang kay Lord. Sabi ng kausap ng magandang dalaga matapos simsimin ang juice na hawak nito. At malay mo, dito mo makilala ang Prince Charming mo. Ang lalaking mag-aahon sa'yo sa hirap. Ang daming afam dito, di ba? Mukhang ang yayaman pa. Dugtong pa nitong nakangiti. Nako, Lisel, hindi yan ang priority ko sa buhay. Halika na nga, balik na tayo sa cabin natin at may practice pa tayo mamaya. Yaya na ng magandang babae at sexy. Napasunod ng tingin si JD sa mga ito. Mukhang gaya rin niya na bagong empleyado ang mga ito. Kinahapunan ay nagpractice si Adeline at ang kanyang mga kabanda sa gym ng barko. At nang matapos ay saglit siyang nagpahinga at umupo sa isang bench. Habang nagmumuni-muni ay naramdaman niyang may nakatingin sa kanya.
Ngunit nang lumingon siya sa likuran ay wala naman siyang nakita. Sis, sino bang tinitingnan mo dyan at kandabali ang leeg mo? Usyoso ng kabanda niyang si Lizel. Napakamot ng ulo si Adeline. Feeling ko kasi may nakatingin sa akin kanina pa. Tugon niya. Saka muling bumalik sa pagkakaupo at uminom ng tubig. Pagkaubos ng tubig ay itinapon niya sa trash can na naroon ang plastic water bottle. Naku sis, natural na pagtitinginan ka, may katangi-tangi kang ganda eh. Sa ating lahat na empleyado dito sa barko, stand out ang beauty mo. Tapos talented singer ka pa. Puro kabiro, Lizel. Tara na nga. Niyaya na niya dito dahil nauna na ang iba pa nilang kasama. Maganda naman talaga siya, pero palagi siyang nakakaramdam ng hiya sa tuwing pupurihin siya ng ibang tao. Sa banda nila ay 2 babae lamang sila ni Lizel. Ang ibang miyembro ay mga lalaki na. Siya ang nagsisilbing lead vocalist at pumapangalawa naman si Lizel. Ito rin ang kapalitan niya. Nakasunod naman ng tingin sa mga ito ang kanina pang nakamasid na si JD. Kasalukuyang nagmamonitor sa gym ang binata. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Hindi rin niya alam kung bakit niya sinundan ng babae sa gym. Natatawa siya sa sarili. Ang dating babaero, naging stalker na ngayon. Hindi siya makapaniwala. Pero natuwa siya dahil ngayon ay alam na niya kung ano ang trabaho ng babae sa barko. Isa pala itong singer. Kinagabihan ay sinadya ni JD na sa stadium ng barko mag-ikot-ikot. Kasalukuyan ang nagsisimula ang pagtugtog ng banda ng babaeng sa tingin niya ay crush niya. Tama, crush niya ito. Tinamaan na nga yata siya sa babaeng maganda na yon. Hindi na ito nawaglit sa isip niya mula nang makita niya ito. At palaging gusto niya itong makita. Never siyang naging ganito sa mga babae. Ngayon lang talaga. Nakita niyang sa simula pa lang ng pag-awit ng babae ay aliw na ang mga taong nanonood. Maging siya ay naaaliw rin at hangang-hanga sa napakagandang boses ng babae. You Give Love a Bad Name ni Bon Jovi ang kinakanta ni Adeline. Sigawan ng mga nanonood sa banda. Halatang nagalingan at nasiyahan sa panonood. Nang matapos ang gig ng banda ay naisip ni JD na makipagkilala na sa babaeng hinahangaan. Kaya naman sinundan niya ito. Hi. Napahinto sa paglalakad si Adeline. Pabalik na sana siya sa kanyang cabin nang marinig ang boses ng lalaki. Paglingon niya sa may-ari ng boses ay isang napakagwapong lalaki ang kanyang nabungaran. Yes, may I help you, sir? Tanong niya sa lalaki. I'm John Drive. Call me JD. Pwede bang malaman ang pangalan mo? Diretso nitong tanong sa dalaga. Napakunot ng noo si Adeline. Iba ang dating sa kanya nito. Mukhang mayabang. It's okay kung ayaw mong sabihin ang pangalan mo. Nakikipagkaibigan lang naman ako. Bago lang ako dito sa barko eh. Security guard ang trabaho ko. Nakita kasi kita kanina at ang ganda ng boses mo. Sabi pa ni JD habang titig na titig kay Adeline. Thank you ha, pero nagmamadali kasi ako. Excuse me. Sagot ni Adeline dito kahit ang totoo ay hindi naman talaga siya nagmamadali. Gusto lang niyang umiwas sa lalaki dahil hindi niya gusto ang uri ng pagtitig nito sa kanya. Walang ano-ano'y nagmamadali siyang naglakad palayo sa lalaking nagpakilalang JD. Hindi may pagkakaila na gwapo nga ito. Akala nga niya ay pasahero ito ng barko dahil hindi naman nakasuot ng uniforme. Kung hindi lang nito sinabi na si Q ito roon, ay hindi niya malalaman na trabahador din ito. Mukha itong bagay maging CEO ng barko. Maganda rin ang tindig ng lalaki at pangangatawan. Halata sa suot nitong simpleng t-shirt na itim na maskulado ito. Akalain mo yon? Napansin niya talaga ang kamatsyohan nito kahit biglaan lang ang sulip niya dito kanina. Napakamot naman sa batok si JD matapos talikuran ni Adeline. Ngayon lang siya nakaranas ng rejection. At hindi niya inaasahan yon. Pangalan pa lang ang tinatanong niya. Hindi pa niya nakuha. Sanay siya na isang kindat lang at titig sa babae ay agad bumibigay sa kanya. Umabot na si JD ng 2 linggo sa barko. At 2 linggo na rin siyang nagpapapansin kay Adeline. Ngunit sadyang mailap ang babae. Kasalukuyan siyang nasa cafe ng barko. At muli niyang namataan ang grupo ng babae na nagkakape doon. Napansin naman siya ng babaeng kasama ni Adeline. Oy sis, nandito yung pogi na halos araw-araw nagpapapansin sa'yo.
Kinikilig na sabi ni Lizelle kay Adeline. Inginuso pa ang kinaroroonan ni JD. Napalingon naman sa binata ang mga kasama nito, maging si Adeline. Nagunwari naman si JD na hindi nakita ang mga ito at bisibisihan sa pag-inom ng kape. Hindi mo ba siya type, sis? Gusto mo, sa akin na lang siya? Ang gwapo kaya at ang yummy niya. Nakita ko yan sa gym kahapon. Mukhang masarap, sis. Hay, kung kasing ganda mo lang ako, uubusin ko mga gwapo dito sa barko. Pabirong sabi pa ni Lizelle na ani mo'y nangangarap. Nagtawa na naman ang ibang kabanda nila. Tumigil ka nga, sis. Baka marinig ka niya, nakakahiya. Saway ni Adeline dito at pasimpleng tumingin muli sa gawi ni JD. Nakita naman niyang nakatingin sa kanyang lalaki at muntik na siyang maubo nang kumindat ito sa kanya. Kaya dali-dali siyang nag-iwas ng tingin dito. O siya, maiba ako. Bukas ng umaga nasa Hawaii tayo. Labas naman tayo. Minsan lang sa buhay natin to. Yaya ni Lizelle sa kanila. Gusto ko sana, Lizelle. Pero kayo na lang. Kailangan ko kasing tawagan ng nanay bukas eh. Sagot ni Adeline rito. Kahit gusto niyang sumama sa mga ito ay hindi rin naman niya ma-enjoy dahil iniisip niya ang may sakit na ina sa Pilipinas at kailangan na itong operahan sa lalong madaling panahon. Ito naman, naka-regular stay naman tayo din ng 10 hours. Pwede kang tumawag sa kanila kahit bumaba tayo ng barko. Kahit sana saglit lang tayo sa labas, magpipicture lang. Maka-experience man lang ng Hawaii. Pamimilit nito. Hay nako Lizelle, kayo na lang, magpapahinga na lang ako. Tatanawin ko na lang muna rito ang Hawaii. Isa pa, sa susunod na buwan naman ay babalik ulit tayo rito. Kaya next time na lang ako sasama sa inyo. Oo na. Maiwan ka na rito. Bahala ka sa buhay mo. Basta mag-e-enjoy kami bukas. Halina nga kayo at may practice pa tayo mamayang gabi. Kunwari ay nagtatampo ito at nagpatiunan na itong tumayo at walang lingon likod na umalis. Kinabukasan nga ay maaga bumaba ng barko ang mga kabanda ni Adeline. Nanatili lang siya sa higaan, ngunit napabalik po siya bigla nang may tumatawag sa messenger niya. Kaya agad niya yung sinagot. Hi Lara, kamusta ang inay? Bungad agad niya sa kapatid sa kabilang linya. Ito ang pinagbilinan niya sa kanyang ina habang wala siya. Maagang nawala ang kanilang ama, kaya pinasan niya ang lahat ng responsibilidad ng kanilang pamilya mula nang magkasakit ang nanay nila. Ate, habang tumatagal palala ng palala ang kalagayan ni nanay. Kailangan na raw siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Malungkot na sagot ni Lara. Ate, kalahating milyon ang kakailangan natin para maoperahan si nanay. Saan tayo kukuha ng ganun kalaking halaga? Umiiyak na dugtong nito. Lara, konting tiis na lang. Malapit na akong makaipon. Umiiyak na rin niyang tugon sa kapatid. Pinagsamang sakit ang nararamdaman niya. Sakit sa loob na naghihirap ang nanay nila sa karamdaman nito at sakit sa loob na kahit anong gawin niya ay wala siyang pera na maiabot para mapabilis ang paggaling ng nanay nila. Hindi niya alam kung saan kukuha ng malaking halaga. Kahit 100,000 ay wala siya. Malaki nga ang offer sa kanila sa barko. Pero hindi pa rin sapat upang makaipon agad siya ng kalahating milyon. At hindi rin naman siya pwedeng mag-advance ng sahod. Ate, sabi ng doktor hindi na daw pwedeng patagalin pa ang operasyon. Baka lalo raw lumala si nanay. Huwag ka mag-alala, Lara. Gagawan ko ng paraan na maoperahan agad si nanay, okay? Hintayin mo lang ang tawag ko. Sige po, ate. Paano? Ikat mo na ang tawag at baka maubos na ang data mo. Ingat ka dyan ha, alagaan mo ang nanay. Mahal ko kayo, iyakap mo na lang ako sa kanya. Paalam niya sa kapatid habang kagat ang labi upang pigilan ang luhang muling nagbabadya. Sumasakit ang ulo niya sa kakaisip kung saan dedelehan siya ng pera. Kaya naisipan niyang maglakad-lakad hanggang sa makarating siya sa upper deck ng barko. Nakadungaw siya roon at minasdan ng ilang cruise ship na nakadock sa port. Pagkuway malaya niyang iniikot ang paningin at tinanaw ang kagandahan ng Hawaii sa bahaging yon ng port. Saglit niyang nakalimutan ang problema habang ninanamnam ang ganda ng view at sinasamyo ang malamig na simoy ng hangin. Bakit hindi ka sumama sa mga kabanda mo? Nagulat si Adeline sa biglang nagsalita. Napasimangot siya nang makilala ang lalaki.
Ito ang makulit at gwapong security guard. Hanggang dito ba naman ay sinusundan siya nito? May problema ka ba, miss? Kunot noong tanong pa nito. Pwede ko na bang malaman ang pangalan mo? Napatitig si Adeline dito. Security guard ito, pero mas mukha talaga itong may-ari ng barko. Yun din ang puna ni Lizelle sa lalaki. Adeline, ako si Adeline Bartolome, at marami akong problema. Ano pa bang gusto mong malaman? Sarkastiko niyang sagot at tanong sa lalaki. Napatingin si JD at ngumiti. What a nice name. I'm John Drive and you can call me JD. Sabay lahat nito ng palad. Napatingin si Adeline sa kamay nito. Mukhang malambot, saka yung relo nito ay mukhang mamahalin. Bakit ba sunod ka ng sunod ha? Imbes ay tanong niya sa lalaki. Hindi man lang siya nag-abalang makipagkamay dito. Gusto lang naman kitang makilala. Wala naman sigurong masama, di ba? Sagot ni JD na hindi mapigilan ang sariling mapatitig sa magandang mukha ng kausap. Napansin nito na mukha ngang malungkot ang mga mata ni Adeline. Halata na may problema nga. Ngayon nakilala mo na ako. Masaya ka na ba? May kailangan ka pa ba? Kasi ako wala akong kailangan sa'yo. At gusto ko mapag-isa, kaya hindi ako sumama sa mga kaibigan ko. Siguro naman alam mo nang ibig kong sabihin, no? Matari niyang wika. Gusto na niyang itaboy ang lalaki. Istorbo kasi sa pag-iisip niya. Do you have a boyfriend, Adeline? Diretsong tanong ni JD sa kanya. Hindi man lang pinansin ang halos pagtataboy niya rito. Tumaas ang kilay ni Adeline sa tanong ng lalaki. Marami akong boyfriend, kaya pwede ba iwan mo na ako dito? Gusto kong mapag-isa. Napilitan at pasusot niyang sagot kahit na ang totoo ay hindi pa siya nagkakanobyo kahit kailan. Natawa ito sa sagot niya. Alam mo, type kitang maging girlfriend. Pwede ba akong maging isa sa mga boyfriend mo? Nakita ni JD ang amusement sa mga mata ng kausap, kaya mas lalo itong napatitig sa dalaga. Feeling ni Adeline ay napapaso siya sa tingin nito, kaya muli niyang ibinaling ang paningin sa magandang tanawin sa paligid. Ano, Miss Adeline? Payag ka na bang maging isa ko sa mga boyfriend mo? Pangungulit nito. Sige, payag ako. Kalahating milyon kapalit ng pagiging girlfriend mo. Carry mo ba? Diretso niyang tugon sa lalaki kahit ang totoo ay nakakaramdam siya ng hiya sa sarili. Ngunit kailangan niyang unahin ng inang may sakit. Isa pa ay paraan niya yon para mapaalis ang lalaki. Alam naman niyang wala itong kalahating milyon. Gwapo lang ito. Pero sa tingin niya ay pareho lang silang walang malaking pera na naipon. Habang nakamasid siya sa lalaki ay nakita niyang gumalaw ang noon nito bago sumagot sa kanya. $500,000 lang? Tanong nito habang hinihimas ang jawlines. Hindi makapaniwala si Adeline sa sinabi nito. Napatanong tuloy siya sa sarili. Security nga lang ba ito? Bakit naging easy lang dito ang $500,000? Marahil ay maraming ipon. O di kaya ay nanalo sa loto. Yun lang ba? Muling tanong at paniniguro ni JD. Nataranta si Adeline. Mukhang nagkamali siya ng sinabi sa lalaki. Mapapasubo yata siya kapag nagkataon. Name your price. Babayaran ko kahit magkano. Maging girlfriend lang kita. Nakangising dugtong pa ni JD. Hindi alam ni Adeline kung nagsasabi ba ito ng totoo o pinagtitripan lang siya. $250,000 lang ang kailangan ko. Kinakabahan na tugon ni Adeline dito. Sige, magkita tayo mamaya after ng gig mo at ibibigay ko sa iyo ang kailangan mo. Hihintayin kita sa suite room number 5. Nagpaalam na ito sa dalaga at walang ningong likod na naglakad palayo. Hindi naman malaman ni Adeline ang gagawin. Kinakabahan siya. Para siyang itinulos sa kinatatayuan. Nabigla ata siya sa sinabi niya. Pero higit roon, ay masyado siyang nahihiwagaan sa gwardyang yun. Parang ang lakas naman ata ng loob nito na sakyan ng sinabi niya kanina. $250,000 ang sinabi ko kanina, hindi ₱50,000. Nababaliw na ata ang sikyong yun. Sabi niya sa sarili habang tinitingnan ng papalayong lalaki. Samantala, pabalik na si JD sa room niya nang nagring ang kanyang cellphone. Hello, Dad. Walang emosyon niyang sagot sa tawag ng ama. John, anak, sa susunod na destination niyo ay bumaba ka ng barko.
May sasabihin akong importante sa'yo. Maotoridad na utos nito sa kanya sa kabilang linya. Yes po, Dad. Matabang niyang tugon dito at pagalit na isinara ang pinto ng kwarto nang makapasok siya sa loob. Yun lang po ba? Wala na kayong iba sasabihin? I need some rest. Sige, ibaba mo na. Basta yung billing ko, okay? Hindi na sumagot si JD. Ini-off na niya ang tawagan nilang mag-ama at pabagsak siyang humiga sa kama. Sabay itcha ng cellphone sa tabi niya. Napangiti siya bigla nang maalala si Adeline. Excited na siyang i-meet ang babae mamaya. Nang sumapit ang gabi ay matyagang naghintay si JD sa pagdating ni Adeline. Umaasa siyang sisipot ang dalaga sa usapan nila. Kahit na alam niya na may agam-agam ito na kaya niyang ibigay ang kailangan nitong kalahating milyon. Maya-maya ay may kumatok, kaya napatingin siya sa kanyang relo. 9:00 na ng gabi. Nang mapagbuksan ay nadismaya siya nang makita ang staff ng crew bar. Naalala niyang nagpapadala siya ng wine. Pagkatapos bayaran ay umalis agad ang staff ng bar. Akmang isasara na sana niya ang pinto ng silin, ngunit bigla niyang nasilayan ang napakagandang babae na papalapit. Hi. Matipid na bati nito nang tuluyang makalapit sa kanya. Oh, hi. Kamusta? Akala ko hindi mo na ako sisiputin. Natataranta niyang ganti sa dalaga. Anyway, please come in. Niluwagan niya ang pagbukas ng pinto upang mas malaya itong makapasok. Maupo ka. Alok pa niya nang tuluyang makapasok sa loob ng kanyang suite. Umupo si Adeline sa sofa na naroon bago inilibot ang paningin. Punong-puno ng pagtataka ang kanyang ekspresyon. Napakaganda ng suite room na iyon para sa security guard na nasa kanyang harapan ngayon. Here, tanggapin mo ang 1,000,000. Yan, pinasobrahan ko na pang shopping mo. Nakangiting sabi ni JD habang iniaabot ang isang tseke sa dalagang hindi makapaniwala. Hindi ko kailangan ng pang shopping. Medyo may inis niyang sabi dito. Oh, come on. Get it. Para sa'yo talaga yan. Gamitin mo. Alam kong kailangan mo ng pera. Kunot noo siyang tumitig sa lalaki. Di ba may sakit ang nanay mo? Pagpapatuloy ni JD. Umupo ito sa sofa na nasa harapan ni Adeline at nagdekwatro. Paano mo nalaman? Nagtataka niyang tanong. Narinig ko. Napayuko siya. Naalala na naman niya ang kalagayan ng ina. Lumuluha na siya nang muling tumingin sa lalaki. Biglang nag-alala si JD nang makita na umiiyak siya. Sige, ganito na lang. Sa ospital ba sa Pilipinas naka-admit ang nanay mo? Imbes ay tanong nito. Sinabi naman ni Adeline dito ang address ng ospital. Pagkatapos ay agad na may tinawagan si JD sa cellphone. Naririnig niyang may inuutusan ito upang asikasuhin ang nanay niya. Huwag ka nang mag-alala. Ooperahan na agad ngayon ang nanay mo. Pinadala ko na siya sa pinakamaayos na ospital sa Maynila. Kumuha na rin ako ng private nurse na mag-aalaga sa kanya pagkatapos ng operasyon, hanggang sa paglabas niya sa ospital. Hindi mo na kailangan mag-isip pa. Lahat ng gastusin at allowance nila sa Pilipinas ay sasagutin ko. Walang pag-aatubiling wika ng binata. Sa sobrang saya ay hindi sinasadyang napayakap si Adeline rito. Pero agad din naman siyang bumitiw nang ma-realize ang ginawa niya. Salamat. Huwag ka mag-alala, babayaran agad kita kapag nakaipon ako. Masayang sabi niya rito. Natawa ang binata. Remember, may usapan tayo, at hindi pera ang kapalit. Nakangisi nitong paalala. Napangiwi si Adeline nang maalala ang usapan nila kanina sa deck. Talagang mapapasubo nga siya rito. Pero bahala na. Ang importante ay ang nanay niya. Mas mahal niya ito kaysa sa kanyang sarili. Oo, naalala ko. Susunod naman ako sa napagkasunduan natin. Sagot niya sa binata. Ngising-ngisi naman ito na nangingisla pa ang mga mata. Nakaramdam naman ng takot si Adeline sa klase ng ngiting yun ng lalaki. Ngunit wala na siyang magagawa. Napasubo na siya. Wala nang atrasan. So, let's start? Anang binata. Nataranta siya dahil hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin. Kung ano bang ginagawa ng may boyfriend. Parang mag-asawa rin kaya? Kailangan bang dito ako matulog sa kwarto mo kapalit ng pera mo? Inosenta niyang tanong dito. Sa loob ay kabadong-kabado.
Napalingon ito sa kanya habang binubuksan ng wine. Ganyan ka ba sa mga nagiging boyfriend mo? Do you sleep with them? Balik na tanong nito. Ha? Oo. Wala naman sigurong masama, di ba? Boyfriend ko naman. Sagot niya na natataranta. Nako, nalinti ka na. Bakit ba kasi niya sinabi na marami siyang boyfriend? Malakas na tumawa si JD. Really? Kinabig siya nito palapit. So, hindi na bago sa'yo itong gagawin natin. Marahas siya nitong hinalikan sa labi. Nagulat si Adeline sa ginawa ng lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata. First time niyang mahalikan. Agad din siya nitong binitiwan. Saka inabot ang kopita na may lamang alak. Wala sa loob na kinuha niya yon at tinungga dahil gusto niyang mawala ang kakaibang nararamdaman. Ginawa niyang tubig ang alak na inabot ni JD. Hey, easy! Sita ni JD sa kanya. Lumapit ito sa kanya bago muli siyang hinapit palapit dito. Napatitig siya sa binatang nag-uusap ang kanilang mga mata. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib, tila hinihigop ang kanyang pagkatao. Teka JD, tatawagan ko muna ang kapatid ko. Gusto ko makasiguro. Iwas niya sa lalaki. Tumawa si JD. Sigurista ka pala. Sige, walang problema. Call your sister. I think kausap na siya ng abogado ko. At ginawa nga niya ang sinabi nito. Nakahinga siya ng maluwag nang makonfirm sa kapatid na kasalukuyan ng inihahanda ang paglipat ng inay nila sa Maynila upang doon operahan. Pati abogado ni JD ay nakausap rin niya. Ano? Confirm ba? Pwede na ba nating ituloy? Pilyong tanong ni JD sa kanya matapos kausapin ng kapatid sa cellphone. Tumango naman siya at naging hudyat yun para siilin siya ng halik ni JD. Pagkatapos ay inihiga siya nito sa kama at sinimulan ang napagkasunduan nila. Kinabukasan ay nataranta si Adeline nang magpagtanto ang nangyari sa kanila ni JD. Mabilis niyang pinulot ang nagkalat na damit sa sahig. Wala na si JD. Marahil ay lumabas ito o pumasok na sa trabaho. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon na makaalis. Nagmamadali siyang tumalilis palabas ng silid. Nagdire-diretso lang siya ng mabilis na lakad hanggang sa makarating sa cabin nila ni Lizelle. Oy sister, saan ka ba nanggaling at magdamag kang wala? Puna ni Lizelle sa kanya nang makita siyang dumating. Nagkakape ito sa maliit na lamisita sa tabi ng double deck na higaan nila. May extra job kasi akong nakita. Pinutos ko na. Sayang din eh. Pagdadahilan niya. Hindi siya nagpapahalata na masakit ang mga hita niya at buong katawan, lalo na ang pagkababae niya. Anong trabaho naman yun at gabi pinatrabaho sa'yo? Naghihikab pa nitong tanong. Napuyat ako kakahintay sa'yo. Hindi ko na nga namalayan kung ano oras ako napaidlip. Pasensya ka na kung hindi ako nakapag-text sa'yo. May bilyonaryo kasi na nag-alok sa akin na magbabantay ng bata. May attendan daw na party yung bilyonaryo. Alam mo naman, kailangan ko ng pera, di ba? Dahilan niya rito. May ganun ba rito? O siya, basta ingatan mo ang sarili mo sa kakahanap ng extra job at baka dyan ka naman magkasakit sis. Huwag pagurin ang sarili, okay? Nag-aalala ako sa'yo. Kung may maitutulong nga lang ako para sa nanay mo. Kaso alam mo naman, sa akin lang din umaasa si mama at mga kapatid ko. Okay lang, huwag kang mag-alala sa akin, Lizelle. Okay lang ako, kaya ko pa naman. Mabuti naman. Wait lang sis, may tagos ka oh. May dalaw ka ba ngayon? Turo nito sa likuran niya. Ha? Napamulagat siya sa sinabi nito dahil alam niya kung ano ang totoong nangyari. Wala siyang period. Nasapulan siya ni JD kagabi. Ang lalaking yon, matapos siyang angkinin, nilayasan na siya. Mabilis siyang pumasok sa banyo para mag-ayos ng sarili. Magpahinga ka na nga, may practice pa tayo. Mukhang puyat na puyat ka. Nangangalumata ka oh, pero maganda ka pa rin naman. Malakas na sabi nito habang nasa loob siya ng banyo. Napasalampak ng upo sa toilet bowl si Adeline nang maalala ang mga nangyari. Marahas niyang hinilamos ang mga palad sa muka. Ilang beses siyang napabuntong hininga. Gustuhin man niyang umiyak, ngunit ano pa bang magagawa ng pagluha? Hindi na naman niyon mababalik ang iniingatan niyang pagkababae. Hanggang sa nakatanggap siya ng chat mula sa kapatid.
Pagbasa niya sa chat ay nabuhayan siya ng loob. In-update siya nito na nasa Maynila na ang mga ito at sinisimulan na ang pag-opera sa nanay nila. Kinagabihan ay pumasok pa rin si Adeline sa trabaho kahit na masakit ang katawan niya. Wala siya sa mood dahil sa lihim na iniindang sakit sa katawan. At mas lalo pa siyang nawala sa mood nang makita niyang nanonood sa kanila si JD. Oy, hindi ka makapag-concentrate no? Nandyan ang stalker mo eh. Biro ni Lizelle sa kanya. Bahagya pa nitong binundol ng balakang ang tagiliran niya. Muntik na siyang mapaigik. Masakit na nga ang katawan niya, bubundulin pa siya ng bruhang kaibigan. Pero tiniis na lang niya, kaysa usisain pa siya nito kapag dumaing siya. Hindi siya tumugon sa sinabi nito. Itinoon muli niya ang sarili sa pagpapractice. Ilang saglit na lang ay mag-uumpisa na ang gig nila. Nakita niyang papalapit sa kanila si JD. Ang gwapo lang talaga ng lalaki. Pero iniwasan niyang purihin ito at baka ang kasunod nun ay puso na niya ang pumuri dito. Hanggang sa magsimula na nga silang tumugtog ng banda. Dream About You na rock version ng Grace Note ang pinapractice nilang kanta. There was a time in my life when I opened my eyes and there you are. You were more than a dream, I could reach out and touch you, boy, that was long ago. Napapangiti si JD sa lakas ng impact ng stage presence ni Adeline. Hindi maikakaila ang lakas ng karisma nito sa likod ng maladyosa at inosenteng muka. At mas lalo pa nga itong nagiging kaibig-ibig kapag nagsimula ng kumanta. Naiiling na lang siya sa sarili. First time niyang makaramdam ng ganitong pakiramdam sa babae. Para siyang mababaliw sa babaeng to. Lalo na ngayong nalaman niya na hindi ito ang klase ng babae na sumasama sa kahit sinong lalaki. Dahil siya ang nauna dito. Alam niyang nagsinungaling ito kagabi na natutulog ito kasama ang mga boyfriend. Iniwanan niya ito ng isang matamis na ngiti bago tuluyang umalis sa event center para muling mag-ikot sa paligid. Hindi pa kasi tapos ang duty niya bilang CQ. Lumipas pa ang mga araw at hindi nagkaroon ng pagkakataon ng dalawa na magkausap matapos ang nangyari sa kanila. Bukod sa naging busy si JD dahil sa mga utos ng daddy niya, hindi rin siya dinadalaw ni Adeline sa kanyang suite. Hi. Bati niya kay Adeline nang makita niya itong patungo sa cafe ng cruise ship. Hinila niya ang dalaga sa may pasilyo. Iniiwasan mo ba ako? Tanong niya sa dalagang tila nagulat sa presensya niya. Hindi. Ba't naman kita iiwasan? Talaga ba? Pero bakit pansin kong ilang araw mo na akong hindi sinisipot sa usapan natin? Okay, sige. Mamaya pupunta ako. Napilitang sagot ni Adeline sa binata bago tuluyang pumasok sa cafe upang bumili ng kape. Hihintayin kita. Habol ni JD. Dire-diretso lang naman ito at hindi na lumingon pa sa lalaki. Akala ni JD ay hindi na naman sisipot si Adeline sa kasunduan nila. Mabuti na lang at pagkatapos ng gig ng dalaga, ay nagdiretso agad ito sa suite niya. Sa tuwa ay naisipan ni JD na ilipod si Adeline sa magagandang pasyalan sa barko. Nagsinungaling ka sa akin, Adeline. Ani JD habang nakatanong sila sa karagatan. Napakunot ang noong tumingin si Adeline sa kanya. Anong sinasabi mo riyan? Akala ko ba marami kang boyfriend at marami kang nakasiping? Yun ba? Sabi ko lang yun. Ang totoo, hindi pa talaga ako nagkakaroon ng nobyo kahit kailan. Priority ko ang pamilya ko. Anito habang hinihimas ang sariling braso. Napansin naman ni JD na tila nilalamig ang dalaga, kaya hinubad niya ang jacket at ipinatong sa balikat ni Adeline. Sana sinabi mo ang totoo para hindi ko ginawa yun. Wika ng binata na tila nakokonsensya. Okay lang, deserve mo yun dahil sa laki ng utang ko sa'yo. Pilit ang ngiti nitong tugon. Hindi naman kita sinisingil. Ang gusto ko lang ay maging girlfriend ka. Pero kasama ang ganun sa magkasintahan, hindi ba? Oo, pero may tamang panahon para sa pakikipagtalik. Kahit maloko akong lalaki, hindi ako mapagsamantala. Akala ko lang kasi kagaya ka rin ng mga babaeng nakikilala ko. Kaya sinubukan kitang angkinin. I'm sorry, Adeline. But I promise na pananagutan kita. Hayaan mo kung gampanan ko ang tungkulin ko sa'yo bilang boyfriend mo. Hayaan mong mahalin kita. Mahal mo ako?
Hindi ba obvious, babe? Obvious naman, kaya lang akala ko kasi hindi ka seryoso sa akin. Napangiti si JD. Unang kita ko pa lang sa'yo, tinamaan na ako. Kaya nga napakasaya ko nang malaman kong ako nakauna sa'yo. Pwede bang akin ka na lang, Adeline? Sa laki ng utang ko sa'yo, makakatanggi pa ba ako? No, not because of utang. I want you to love me back, babe. Niyakap niya si Adeline. Hindi naman tumutol ang babae. Napapag-aralan naman yun. Gwapo ka naman at mukhang mabait. Sagot nito na hindi makatingin kay JD. Ang ganda dito, no? Para tayong si Jack at si Rose. Pag-iiba nito sa usapan habang nakabuka ang mga braso at nakayakap si JD sa kanyang bewang. Oo nga, sana ganito lagi, masarap sa pakiramdam. At masaya. Ani JD. Bakit? Hindi mo masaya ang buhay mo? Ngayon lang sumaya, simula nang dumating ka sa buhay ko. Natahimik si Adeline at napatitig sa binata. Tingin nito ay hindi mahirap mahalin si JD. Sino ka ba talaga? Tanong ni Adeline habang ibinaba ang mga kamay at humarap sa binata. Masyado akong nahihiwagaan sa pagkatao mo, JD. Security guard ka ba talaga dito? Pero bakit parang hindi? At paano ka nagkaroon ng napakalaking pera? May abogado ka pang pinadala kina nanay. Malalaman mo rin sa tamang panahon, Adeline. Aniya habang hawak ang pisngi ni Adeline. Napabuntong hininga si JD at nagyaya na. Halika na, baka magkasakit ka sa sobrang lamig. Sige ka, hindi ka makakakanta niyan. Biro niya sa dalaga. Natawa naman si Adeline. Sige, tara na. Hawak kamay silang naglakad na may mga ngiti sa labi. Kinabukasan ay nasa France ang cruise ship nila. Kailangan bumaba ni JD dahil may importante daw sasabihin ng kanyang ama. May bagong organisasyon na binuo ang daddy niya kasama ang kasosyo nito sa negosyo. At may bago ang mga itong business na kung tawagin ay Atkins Billionaires Dating App. Ito na ang sinasabi ng ama ni JD sa kanya noon, ngunit wala siyang interest dito. Good day, sir. Welcome po sa Atkins Billionaires App. Pati ng ilang empleyado kay JD nang maipakilala siya ng ama sa mga ito. Sigurado ka ba na papayag si John Drive sa setup na yan, Mr. Atkins? Tanong ng isang lalaki sa kanyang ama. Kaya bahagyang napakunot ang noo ni JD. Pinakilala ito sa kanya ng daddy niya. Isa ito sa may-ari ng Billionaires Dating App at kasalukuyan nilang pinag-uusapan ang tungkol sa app na ito. Ginawa ang app na ito para lamang sa mga bilyonaryo sa buong mundo. Hindi ito basta-bastang dating app na pwedeng makapasok ang kahit na sino. Kailangang mag-register ang bawat member sa app na ito. At ang halaga ay hindi rin biro. Paraan ng Atkins Company ang malaking registration fee para masala nila ang member na kapwa nila bilyonaryo. Masyadong busy ang mga katulad nilang mayayaman at wala nang time para makipag-date. Kaya naman nakaisip ang Atkins Company na gumawa ng dating app na para lamang sa mga bilyonaryo. Upang sa ganoon ay makahanap pa rin ng mapapangasawa sa online ang sino man sa member nila na kapwa bilyonaryo rin. Wala siyang choice kundi ang pumayag, Mr. Vard. Alam niya ang mangyayari kapag hindi siya pumayag. Sagot ng daddy niya sa kasosyo nito. Anyway, maraming interested kay JD sa Atkins Billionaires Dating App. Kayo na lang ang bahalang mamili kung sino sa tingin niyong karapat-dapat sa kanya. Sabi ni Mr. Vard. Masyado pang maaga para mamili, Mr. Vard. Hayaan natin silang dumami. Sagot ni Mr. Atkins habang nakaakbay dito. Nagtawanan pa ang dalawa. Sa ngayon ay enjoyin muna ni JD ang buhay binata. Dugtong pa ng daddy niya bago iniwan ni Mr. Vard para pumasok sa conference room. Kasalukuyang nasa conference room ang lahat ng CEO at iba pang billionaires na involved sa controversial na Billionaires App. Kabilang sa gaganaping meeting ang mga nagagwapuhang bilyonaryo na member ng app. Maraming babaeng nag-apply sa Billionaires App sa unang launch pa lang ng dating app natin. Pagsisimula ni Mr. Vard. At good news, lahat ng mga babaeng yun ay tumaya ng malaking halaga para makapasok sa app natin at pumili ng lalaking gusto nila. Dagdag pa ni Mr. Vard. I want to clarify something bago kami gumawa ng iba pang aksyon.
Gusto naming malaman kung ano pa bang gusto niyo sa isang babae para maidagdag namin sa qualification. Tanong pa ni Mr. Ward sa mga dumalo sa meeting na mga member ng app. Agad naman nagsalita ang bilyonaryong si Mr. Berwin Topacio. Medyo may edad na ito at desidido itong makahanap ng mapapangasawa. Sa akin walang problema, basta batanggap nila ang edad ko. Okay na ako sa mga qualification na naroon ngayon sa Billionaires app. Nakangiti nitong sabi. Bagamat may edad na ay gwapo pa rin ito. Sadya lamang napaglipasan na ng panahon at naiwan ng biyahe dahil sa sobrang subsob sa mga negosyo. Kaya ngayon ay nagbabaka sakali na makakahanap na ng kapwa bilyonaryong true love sa pamamagitan ng Adkins Billionaires dating app. I just want to make sure na rich ang mapapangasawa ko, aside from being beautiful and nice. Sabi naman ni Ted Sapporo. Sa lahat ay ito ang pinakabata. Tumango ang mga magkakasosyo sa app. Wala na ba kayong idadagdag? Ulit na tanong ni Mr. Ward sa lahat. Tahimik naman ng ibang bilyonaryo na naroon na mukhang tutol din dahil nakataya dito ang pansariling kaligayahan. Ang iba sa mga ito ay pinilit lang ng mga magulang na isali sa app. Mga kasing edad lang ni JD ang mga ito. Wala namang kamalay-malay si JD sa nangyayari sa loob ng conference room dahil kasalukuyan siyang kausap ng ama sa labas ng conference. What do you mean, Dad? Tanong ni JD sa kanyang ama nang makaalis si Mr. Ward. Kaya kita gustong kausapin, John, dahil dito sa controversial app natin na bagong tatag. Sagot ng kanyang ama. Just tell it straight, Dad. May inis sa boses na sabi niya dito. You're one of the member of Adkins Billionaires dating app, John. Isinali kita doon para makahanap ka ng babaeng karapat-dapat para sa'yo. What? Are you insane, Dad? Isang malaking kalokohan yan. Hindi niyo magagawa sa akin to. Bakit niyo kailangan pakialaman ng personal kong buhay? Napatayo siya sa galit dito. You have no choice. Ako ang masusunod. Hindi biro ang yaman na mamanahin mo. Kaya sa tingin mo papayag ako na kung sino-sinong babae lang ang mapapangasawa mo? Galit na sabi nito. Hindi to maaari, Dad. This thing has no difference from arranged marriage. Exactly, son. This is a modern arranged marriage. Ang kaibahan lang, maraming option ng mga member. Ang app natin ang magsasama-sama sa lahat ng bilyonaryo para hindi na kailangan ng traditional arranged marriage between two rich families. In just one click, you can find your match in our app. Pwede ka pang mamili sa mga members na babae doon. No, Dad. I can't do this. May iba akong gusto at siyang gusto kong makasama habang buhay. Tutol at pag-amin niya sa ama. Nag-iba naman bigla ang ekspresyon ng mukha ni Mr. Adkins. Bigla itong namula at tumingin ng masama kay JD. Sino? Ang hampas lupang bokalista ng bandang tumutugtog sa barko? Napamaang siya sa ama. Hindi niya akalain na may alam ito sa kanila ni Adeline. Akala mo ba hindi ko malalaman na binayaran mong babaeng yun para maging girlfriend? How dare you? Daig mo pang namamalimos na pag-ibig sa babaeng yun. Marami akong connection dyan, lalo na sa mga lugar na pagmamay-ari ko, kaya wala kang maitatago sa akin. Wala kayong pakialam sa gusto kong babae. I pay her because I want to reserve her. Ayokong may iba pang makaagaw sa kanya. At anong pinagkaiba ng ginawa ko sa pamimilit nyo sa akin na patulan ng stupid app nyo? Di ba wala naman? Bilyon nga ang ginasta mo para isali ako sa app na yan eh. Hiwalayan mo ang babaeng yun at sundin mo ang gusto ko. Ayoko. Hindi mo ako mapipilit sa gusto mo. Hindi mo ako pag-aari. Pero anak kita, kaya sa susunod na pagkikita natin, malalaman mo na kung sino ang mapalad na babaeng mapapangasawa mo mula sa Billionaires app. I'm warning you, John. Don't mess with me. Hindi mapalad ang sinasabi mong babae sa app na yon, Dad. Dahil kapag pinilid mo ako sa gusto mo, I swear, gagawin kong impyerno ang buhay niya. Huwag mo akong subukan, John Drive. Sa isang iglap lang ay maaari kong gawing miserable ang buhay mo at ng babae mo sa barko. Kaya huwag mo akong subukan. Pagbabanta ng ama sa kanya. Napatiimbagang siyang tumingin sa ama bago tumalikod at nagmamadaling umalis. Ilang oras na lang ay muli nang maglalayag ang barko. Naka-short stay lamang sila sa port at hindi siya pwedeng maiwan. Ayaw niyang mawalay kay Adeline. Nang makarating si JD sa barko ay natanong kaagad siya ni Adeline na kanina pang naghihintay sa kanya. JD,
Tawag niya rito at nagmamadaling lumapit. Muntik pa siyang matapilok dahil sa suot niyang heeled sandals na 3 inches. Ngunit tila ay hindi siya napansin ni JD, kaya napasunod na lamang siya ng tingin sa binata. Para itong lutang. Anong problema ng lalaking yun? Tanong niya sa sarili habang nakamasid kay JD. Pabalibag na isinara ni JD ang pinto ng kanyang suite. Napaupo siya sa kama at inihilamos ang mga palad sa muka. Alam niyang mahihirapan siya kung kakalimutan niya si Adeline. Hindi niya kaya. Ipaglalaban niya ito. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto upang kausapin si Adeline. Sasabihin niya rito ang totoo. Adeline. Napalingon si Adeline sa pagtawag ni JD. Kasalukuyan na siyang naglilipit ng gamit at pabalik na rin sa cabin. Katatapos lang ng gig nila. Napansin niyang tila may lungkot sa mga mata ng binata. May problema ka ba, JD? Mahal mo na ba ako, Adeline? Imbes ay tanong nito. Hindi ka agad nakasagot si Adeline. Nahihiya siyang aminin ng totoo rito. Please, kung importante ako sa'yo, ipaglaban mo ko. Sabi pa nito habang nakahawak sa magkabila niyang balikat. Siguro, mahal na rin kita. Ewan ko, nalilito ako. Hindi ko alam, basta nararamdaman ko masaya ako sa'yo. Pag-amin ng dalaga dito. Niyakap siya ni JD bigla. Ipaglaban mo sana ako. Huwag kang pumayag na maghiwalay tayo kahit anong mangyari. Ano bang problema? Nagtatakang tanong niya at bahagyang itinulak ang binata. Hindi ko maintindihan, JD. Pwede bang paki-explain para aware ako? Simula nang makilala kita, na-realize ko na hindi importante sa akin ang yaman o ang mana. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito, Adeline. Masarap palang magmahal. Ano bang sinasabi mo? Nagtataka pa ring tanong niya rito. Napabuntong hininga ang binata bago nagsimulang magkwento. Ang totoo ay ang daddy ko ang may-ari ng cruise ship na to. Pakana lahat ni daddy ang pagpasok ko rito bilang secure para raw matuto ako sa buhay. At ngayon, pakana na naman niya ang pagpasok sa akin sa bago niyang negosyo na Billionaires Mobile App. Dahil gusto nila ay silang pipili ng mapapangasawa ko. O di kaya ay parehas namin na mayaman ang piliin ko sa app na yun. Pero hindi ako papayag. Mawala ng lahat sa akin, wag lang ikaw. Adeline, hindi kita pagpapalit sa kahit anong mana. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka talaga security guard dito? Na mayaman ka pala talaga? Kaya pala hindi ka nang hinayang sa perang ginastos mo para sa nanay ko. Yun pala mayaman ka. At anong Billionaires App? Hindi ko maintindihan. Naguguluhan niya ang tanong sa kasintahan. Oo, anak ako ng may-ari ng cruise ship na to. I'm sorry kung naglihim ako. At yung app, isa yung app ng mga bilyonaryo na nais makahanap ng karapat-dapat na babae para sa kanila. Para masecure ang kanilang yaman, ay dapat na bilyonaryong babae rin ang mapapangasawa ng lahat ng members doon. Isa ang daddy ko sa founder ng app na yun. At maaaring akong susunod na mamamahala nun. May lungkot na kwento ni JD sa kanya. At kung hindi ako susunod, tatanggalan ako ng mana at itatakwil ako ni Dad. Saad pa nito. Parang itinulo sa kintatayuan si Adeline. Aminado siyang hindi pa ganoong kalalim ang pag-ibig niya sa binata. Pero alam niya sa sarili niya na unti-unti nang umuusbong ang pag-ibig niya rito. Paano kita ipaglalaban kung ama mo makakalaban ko? Ang hirap manggain ng tatay mo na boss pala namin. Pero gusto kong sabihin mo sa akin kung anong pwede kong gawin. Makikiusap muna ako kay Mr. Ward. Sasabihin ko na tanggalin ako sa app. If hindi mag-work, saka natin pag-isipan ng gagawin mo. Pwede ba yun, Adeline? Sige, pero bukas na tayo mag-usap, JD. Naguguluhan ako, hindi ako makapag-isip. Gusto ko munang magpahinga. At mabilis nang tumalikod si Adeline at humakbang paalis sa kinaroroonan ng binata. Nagdiretso siya sa cabin. Nadatnan niya roon si Lizelle. Sis, may problema ka ba? Kanina ka pa walang imik. Binaproblema mo pa rin ba ang pagpapa-opera ng nanay mo? Tanong ni Lizelle nang mapunang walang kimbo si Adeline. Sis, alam mo ba na may sumisikat na dating app ngayon? Malay mo makabingwit ka ng bilyonaryo. Kwento ni Lizelle na ikinalingon ni Adeline dito. Anong app? Natigilan siya sa sinabi nito.
Bigla niyang naisip ang sinabi ni JD tungkol sa billionaires app ng tatay nito. Nako sis, sikat na sikat yun ngayon. Ikaw na lang yata ang hindi nakakaalam. Heto oh, nakapag-install na ako. Sabay pakita nito sa cellphone at app. Ano ang app yan? Muling tanong niya kay Lizelle. The Billionaires Dating App sis. Mag-install ka na, then i-fill up your information. Akin na nga yung cellphone mo, ako nang mag-i-install. Agaw nito sa cellphone niya. So, totoo nga ang sinabi ni JD. Pero sis, ang problema lang sa app na to ay exclusive lamang sa mga kapwa din nila bilyonaryo. Ibig sabihin, bilyonaryang babae lang ang may kakayahan na sumali dito. Pero malay mo 'di ba, magkaroon ng himala makapasok tayo. Kinikilig na sabi nito. At isa pa sis, alam mo ba na may kamukha ang stalker mo dyan? Ang pogi, si John Drive Adkins. Kamukha siya ng stalker mong si Q dito sa barko. Hindi siya makakibaw sa sinabi nito. Tanda niya ang pangalang yon ng kasintahan. Totoo nga palang mayaman si JD. Oh, okay na yan. Nakapag-install na ako sa cellphone mo. Sabay abot nito ng cellphone sa naguguluhan pa rin kaibigan. Hay, sana lang may chance tayong mga poor na makapasok dyan, no? Di hamak naman na mas mababait, masisipag, mapagmahal at mas maalindog tayo kaysa sa mga bilyonaryang mga nariyan. Mapipera lang talaga sila at may pang-register sa app na yan. Dugtong pa nito. Natawa na lang si Adeline sa kabanda. Patingin nga ako ng app na sinasabi mo. Na-curious siya sa app na sinasabi nito. Kaya naman agad niyang inopen ang inilagay nito sa cellphone niya. Tahimik lang siya habang nag-i-scroll. Makikita nga ang mga nagagwapuhang billionaire sa app at mababasa sa profile information ang tungkol sa mga ito. At kasama nga sa mga ito ay si JD. Magpahinga na nga tayo, wala naman tayong pag-asa dyan. Imbes ay yaya na niya kay Lizelle, matapos mapatunayan na si JD nga ang nasa Adkins Billionaires app. Okay. Maikling tugon nito at humiga na sa kama. Kinabukasan pagkatapos ng gig nila, habang papasok na si Adeline sa cabin, ay natanaw niya si JD na papalapit sa kinaroroonan nila ni Lizelle. Adeline, tawag nito sa kanya. Oh, ayan na ang stalker mong kamukha ni John Drive Adkins ng Billionaires Dating App sis. Tukso ni Lizelle sa kanya. Napangiti naman si Adeline sa kaibigan. Sige na Lizelle, mauna ka na sa loob, kakausapin ko lang to. Agad namang sumunod sa sinabi niya si Lizelle matapos ngitian at tanguan si JD. May kailangan ka ba? Tanong ni Adeline sa lalaki nang makalapit sa kanya sa labas ng cabin. Next week ay bababa na ako ng barko. Pinapababa na ako ni Dad. Mukhang tapos na pagsubok niya sa akin dito sa barko. Walang paligoy-ligoy nitong sabi na hindi tumitingin sa kanya. Nakasandal lang ito sa pader at nakatingala. Walang kakurap-kurap na para bang naiiyak. JD, siguro kalimutan mo na lang ako. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Maraming babae sa Billionaires app na bagay sa'yo. Kaya sundin mo na lang ang daddy mo. Siya ang mas nakakaalam kung sino ang mas karapat-dapat sa'yo. Kagatlabi niyang wika upang pigilan ang luha na gustong kumawala. Mula nang malaman niyang nasa Billionaires app ito, ay nagkaroon na siya ng malaking insecurity sa sarili. Hindi sila bagay ni JD. Langit at lupa sila. Hindi ako papayag. Hindi ko kaya. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at niyugyug yun. Ikaw ang mahal ko. Kaya hindi ako papayag sa gusto ni Daddy. Una pa lang kitang nakita, alam ko sa puso ko na ikaw na ang gusto ko makasama habang buhay, Adeline. Please, huwag mo naman akong itaboy at hayaan na mapunta sa iba. Napayo ko si Adeline. Natatakot ako, JD. Natatakot ako sa pwedeng mangyari. Paano kung pag-initan ako ng daddy mo? I need my job. Alam mo yan. Breadwinner ako at hindi ako pwedeng matanggal sa trabaho ko dito sa barko. May utang pa ako sa'yo na kailangan kong pag-ipunan at bayaran. Kaya ba isusuko mo na lang ako? Ganun ba? Sabi ko naman sa'yo, tulong ko yung perang yun, hindi ba? At kaya kitang tulungan sa pagtataguyod sa pamilya mo kahit matanggal ka rito. Ipaglaban mo naman sana ako, Adeline. Kung talagang mahal mo ako, ipaglaban mo ako. May pakiusap sa boses nito. JD, hindi biro ang perang itinaya ng mga babaeng gusto kang makuha sa app na yun.
$1 billion yun, JD. Anong ipanglalaban ko sa kanila? Wala ako nun. Mahirap lang ako, alam mo yan. Kaya sabihin mo, paano kita ipaglalaban? Paano ako tataya para sa'yo? Ikaw ang gusto ko, Adeline. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang gusto kong makasama sa habang buhay. Hindi ang sino man sa kanila. Garalgal ang boses na ulit nito. Pagbaba ko ng barko, kakausapin ko sila. Baka may pag-asa pa na magbago ang isip nila at alisin na ako ng tuluyan sa stupid up nila. Pero sana handa ka sa pwedeng mangyari, babe. Ipaglalaban kita. Sana ipaglaban mo rin ako. I need you in this battle. Ngayon lang ako nagkaganito. Kaya hanggang dulo, ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa'yo. Frustrated na napubuntong hininga si Adeline. Masakit sa akin kung magkakahiwalay tayo, JD. Sobrang sakit. Kasi sa maiksing panahon na palagi tayong magkasama, hindi man ako kasing sweet mo at kasing showy mo, at hindi man magandang naging simula natin dahil may involved na pera. Pero alam ko sa puso ko na mahal na rin kita. Nasaktan ako kagabi nang malaman kong napaka-komplikado pala ng relasyong pinasok ko. Tapos nakita pa kita sa Billionaires app, kahanay ang mga mayayaman at nagagandahang babae ron. Sabi ko sa sarili ko, wala na tayong pag-asa. Malaking hadlang ang magkaibang antas natin sa buhay. Mahaba at humihikbi na niyang tugon. Niyakap siya ni JD at hinagkan sa tuktok ng ulo. Malalagpasan din natin to. Kakayanin natin ang lahat ng to. Sa sinabi nito ay para bang biglang nagkalakas ng loob si Adeline. Oo, kakayanin natin to. Ipaglalaban kita kahit anong mangyari. Bahala na kung matanggal ako sa trabaho. Basta ayaw akong mapunta ka sa iba. Mahal kita, JD. Thank you for making me feel loved and special. Mahal na mahal din kita. Handa akong mawalan ng mana, makasama ka lang. Aanhin ko ang kayamanan kung hindi naman ako masaya. Magiging kalbaryo lang ang magiging buhay ko sa piling ng babaeng hindi ko naman mahal. Kahit maghirap ako, basta kasama kita kakayanin ko, babe. Lalong naiyak si Adeline sa sinabi ng kasintahan. Yumakap siya ng napakahigpit dito na tila ba ayaw na niya itong pakawalan. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pagdaong nila sa France. Iyon na ang hinihintay ng daddy ni JD na pagbaba ng binata sa barko. Nag-install nga pala ako ng app nung nakaraan, babe. Kapag gawan ay sabi ni Adeline sa binata habang tinutulungan ito sa pagliligpit ng mga damit nito. Napabugan ng mababaw na hangin si JD. Isang malaking kalokohan ng pagbuo ng Billionaires app na yun. Tinatanggalan nila ng karapatan ng mga tulad ko na mamuhay ng normal at magmahal ng malaya sa taong gusto. Hindi ko alam kung bakit binuo ng grupo ni Daddy yan. At sa malas, pati kaligayahan ko, gustong saklawan ni Daddy. May kapatid naman ako, pero palaging ako ang pinag-iinitan niya. Siguro, ganun talaga ang mayayaman. Walang magawa sa kanilang yaman. At ayaw nilang mababawasan ang yaman nila, kaya gusto nila, kapwa mayaman din ang mapapangasawa ng mga anak nila. Sagot naman ni Adeline habang inilalagay sa maleta ang ilang damit ng binata. Ewan ko. Siguro kung saka, hindi na ituloy ni JD ang sasabihin dahil biglang may kumatok sa pinto. Napatayo naman silang dalawa sa kama, saka naglakad si JD upang buksan ang pinto. The owner of this ship is calling you, sir. There's a media waiting for you in the ballroom hall. They want to have an interview with you. Mr. Adkins said, wear a formal suit. He will introduce you to the media as he's here. Magalang na bungad ng isang malaking lalaki pagkabukas ni JD sa pintuan. Nagulat naman si JD sa sinabi nito. Kasalukuyan muling nakadock sa port ng France at nakalong stay ng 3 days ang cruise ship roon. Hindi niya akalain na aakit ang ama sa cruise ship at magsasama pa ng media upang personal siyang ipakilala sa mundo bilang tagapagmana nito. Napalingon si JD kay Adeline. Aalis muna ako, JD. Babalik muna ako sa cabin namin. Nakakaunawang wika ni Adeline. Malungkot na napatitig si JD sa nobya. Tawagan mo na lang ako kapag nakaalis ka na. Sabi pa niya sa lalaki bago tuluyang umalis at nilampasan ang tauhan ng ama ni JD sa labas ng pinto. Pagkabihis ng formal suit ay sumunod si JD sa tauhan ng ama. Siguro ay isa to sa personal security bodyguard ng daddy niya. Are you ready, John? Tanong ng ama nang nasa ballroom hall na siya.
Umupo siya sa tabi ni Mr. Atkins at ngumiti ng peke sa media na nag-aabang sa kanila. "What's this, Dad?" Bulong niya sa ama. "Just go with the flow, son, okay? I can handle this." "Handle? Di ba I told you na ayaw ko ng mga plano mo?" "I don't care. Just do what I said. Or else, I will fire your girl." Pananakot nito sa kanya. "Hey, everyone!" Baling at tawag ni Mr. Atkins sa atensyon ng mga media na naroon. "This is John Drive, my sole heir and the next billionaire's dating app owner." Nakangiti at proud na pagpapakilala nito sa anak. Hindi naman makakilo si JD nang magsimulang magkislapan ang mga kamera ng mga reporter at ibang guest ng cruise ship. Natanaw niya ang mga tagapaglinis sa barko sa isang sulok. Ang mga ito ang nakaengkwentro niya noong baguhan pa lamang siyang sekyu ng barko. Tila na paralisa ang mga ito sa kinitatayuan at hindi makapaniwalang anak siya ng may-ari ng barko. Nagmukhang basang sisiw ang mga ito sa pwesto. Agad na lumapit sa kanya ang ibang reporter upang kunan siya ng picture at nagtangka pa siyang kausapin. Ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Ayaw niyang magsalita. Hindi naman niya gusto ang nangyayari. Sa di kalayuan ay nakita niyang nakatanaw sa kanya ang magkaibigang Lizelle at Adeline. Alam niyang malungkot si Adeline habang nakatingin sa kinaroroonan niya. At sobra siyang nasasaktan dahil doon. Ngunit hawak siya sa leeg ng ama. Hindi pa niya naire-ready ang plano para sa kanila ni Adeline. Hindi pa siya pwedeng sumuway sa ama sa ngayon. Saglit na nawala ang atensyon niya sa mga reporter na naroon, kaya naman nagulat siya sa muling pagtatanong ng ama. "They're asking you, John." Tukoy nito sa media na nasa kanilang harapan. "I'm sorry." Humiling siya sa mga ito. Nakangiti naman ang kanyang ama na sinalo siya at tila ba napahiya ito. "Sorry, but my son is new to being interviewed by the media. Hindi siya sanay sa ganito. Maybe in some other time. Mawawala ang pagiging mahiyain niya sa harap ng kamera." Paumanhin ng Ginoo sa media na patuloy sa pagkuha ng larawan sa lahat ng anggulo ni JD. Pagkatapos ng ilang oras ay bumaba na sila ng cruise ship. Sumakay sila sa isang Mercedes Maybach na nakapark sa hindi kalayuan sa port. Aminado si JD na namamangha siya sa karangyaan ng ama. Ngayon lang niya napagtanto na hindi lang ito isang ordinaryong bilyonaryo. Kaya siguro ganoon na lang ang pag-iingat nito sa yaman nito. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam siya ng kaba at pag-aalala sa babaeng minamahal. "Hindi mo sinasagot ang tanong ko, John." Bumalik sa wisyo ang kanyang isip nang tumagundong ang boses ng ama sa loob ng sasakyan. "Dad? Didiretso tayo sa office ko ngayon bago kita ipahatid sa bahay upang mapahinga. Darating ang ilang CEOs ng Billionaires App para sa final na pag-uusap. And please be nice and cooperative, John." Napabuntong hininga si JD. "Be thankful I didn't fire your girl, despite my desire to throw her into the sea." Muling wika nito. "Malaking hadlang siya sa plano ko para sa'yo." "You can't do that, Dad. Harm her, and you'll regret it. I promise you." Galit niyang babala rito. "Basta maging masunurin kang anak, wala kang magiging problema." Seryosong tugon nito. Napahilot na lang si JD sa sentido at itinuon ng atensyon sa labas ng sasakyan. Hindi niya alam ang sasabihin upang makumbinsi ang ama na itigil na ang kalokohang ito. Pumarada ang magarang Mercedes Maybach ng kanyang ama sa isang mataas na gusali na may nakalagay na Atkins Incorporated. Pagpasok ay sumalubong sa kanila ang mga empleyado at bumati sa kanila matapos ipakilala si JD ng ama. Ilang saglit pa ay dumating na ang ilang mga CEOs, kabilang si Mr. Ward. Maliban sa kanyang ama, ay isa rin ito sa pinaka-founder ng Billionaires App. Tahimik lamang si JD na nakikinig sa mga ito. Tutol siya sa pinag-uusapan ng mga ito. "And you, John Drive Atkins, do you have any idea or do you want to add some rules?" Tanong ni Mr. Ward. "You know what I want, Mr. Ward?" Walang gana niyang sagot. Napatayo ang kanyang ama sa sinabi niya. Nais yata siyang batukan. Hinawakan naman agad ni Mr. Ward ang balikat ng ama kaya bumalik ito sa pagkakaupo. "Let's talk privately, John." Saka ito lumapit kay JD. "Mr. Ward, wala na bang paraan na mailabas ako sa apps niyo?
Masisira ang buhay ko nang dahil dyan. Hindi ako magiging masaya kung ipipilit ni Dad ang gusto niya. At hindi ko maipapangako mapapatakbo ko ng maayos sa mga kumpanya at negosyo niya. Pagpapaliwanag niya rito nang nasa isa na silang maliit na silid. What do you mean? I mean, I hate being part of that app. I'm in love with someone else. Hindi ko kailangan ng app na yan. Pero ang daddy mo ang nag-register sa'yo sa app na yon. Sabi niya may consent mo yon at wala kang girlfriend. Wala akong alam sa ginagawa niya. You want to control my life, even my happiness. Ganito na lang, Mr. Vard. Bakit hindi niyo buksan para sa lahat ng billionaires app na yan? Give them a chance. Hindi sila mayayaman, pero may mabubuti silang puso. So you mean you're in love with a poor woman? Tumango si JD. Nakakaunawa namang napahawak sa balikat niya ang kausap. But John Drive, your suggestion is impossible. Anong silbi ng apps kung bubuksan to para sa mahihirap? You know our purpose, right? Ang mapangalagaan ng yaman ng bawat miyembro ng app. Kung hindi niyo ako pagbibigyan, handa akong umalis sa apps niyo at handa akong hindi tumanggap ng kahit anong mana mula sa aking ama. Napabuntong hininga ito. Oh, poor John. But I understand you because you're in love. Sandali itong parang nag-isip, saka muling nagsalita. Alright, I will tell your dad about your suggestion. Wika nito bago tumalikod upang magbalik sa meeting na iniwan saglit. Sumunod naman si JD dito at nakita niyang inakbayan ni Mr. Vard ng kanyang ama. Nagtiimbagang ito sa hindi niya mawaring sinabi ni Mr. Vard. Ilang saglit pa ay binalikan siya ni Mr. Vard sa kanyang pwesto. Well, I can only do small things for you, John. We decided to open the app for any woman later in 12 midnight. It will only take 10 minutes for them to enter the app and register their name in our exclusive app. I don't know if your girl can make it, but if I were you, you better notify her. And I guess this will also serve as advertisement para mas lalong maging famous ang Billionaires app. Wika nito na tinapik-tapik pa ang kanyang balikat. Kahit paano ay nabuhayan ng loob si JD. He needs to call Adeline para makasali ito sa app mamaya. Pero hindi niya nagawa dahil parang alam ng daddy niya ang plano niya. Hindi siya nito nilubayan. Kinuha pa ang cellphone niya dahil naaabala raw ang pag-i-introduce nito sa kanya sa lahat ng kakilala nito sa business world. Samantala, nang sumapit ang hating gabi, dilat na dilat pa rin ang mga mata ni Adeline. Hindi siya makatulog. Nahihirapan siya sa nangyayari sa kanilang JD. Napabalik po siya ng bangon nang mag-vibrate ang phone niya. Akala niya ay si JD yon, ngunit nadismaya siya dahil notification pala yon mula sa The Billionaires app. Napasimangot siya at ipinatong ang cellphone sa lamisita. Muli siyang bumalik sa pagkakahiga. Ipinikit niya ang mga mata. Pero nagmulat din agad. Hindi siya makatulog kaya dinampot niya ang cellphone at sinilip ang notification ng Billionaires app kanina. Laking gulat niya sa nabasa. Hindi siya makapaniwala na may pa-free register ang app ng mga bilyonaryo para sa lahat ng kababaihan. Kaya naman walang pagdadalawang isip siyang sumunod sa instructions. Mabilis siyang nag-fill up si entry upang mapasama sa midnight promo ng app. Meron lamang 10 minutes para gawin yon. Kaya naman, nanginginig siya habang nagtatype. Oh my God! Usal niya nang makapasok siya sa promo. Pero kailangang i-shake ang phone upang makasama sa final round ng pagpipilian. Kaya naman matyaga niyang ginawa ang instruction. Napabuntong hininga si Adeline. Ilang segundo pa ay nadismaya siya. Hindi siya na-qualified at tuluyang hindi nakapasok sa final round. Wala nang pag-asang maging maayos ang lahat sa kanila ni JD. Oy sis, anong nangyayari sa'yo? Umiiyak ka ba? Tanong ni Lizelle na nagising yata sa ingay niya. Sorry sis, nagising pala kita. Okay lang ako. O siya, matutulog na ulit ako ha. Bukas na tayo mag-usap. Matulog ka na, may tugtog pa tayo bukas. Kinabukasan, nagising si JD nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello, Adeline? JD, I'm sorry, pero hindi ako nakapasok sa 12-minute promo ng app. Okay lang, babe. Gagawa ako ng paraan.
Hindi ako papayag na saklawan ni Daddy ang sarili kong kaligayahan. Thank you for loving me like this, JD. John! Tawag ng ama sa labas ng silid ng binata. Halata ng galit ito. Agad nilang pinutol ang tawagan bago pa tuluyang makapasok si Mr. Atkins sa loob ng kwarto niya. Dad? Sa tingin mo ba ipapayag ako sa gusto mo, John? Galit na bungad nito sa kanya. Nabalitaan ko na sumali ang girlfriend mo sa promo kagabi ng app. Hindi siyang pipiliin mo, okay? Maraming mas magandang bilyonarya sa app. You can choose kahit sino sa kanila. Huwag lang ang babaeng hampas lupa na yon. Hayaan mo na ako maging masaya, Dad. I will fire her. Malakas na sabi nito. Okay, Dad. Do it. And take away my inheritance. I don't need that. Matapang niyang sagot at mabilis niyang tinalikuran ng ama. Nang makalayo sa ama ay tinawagan niya si Adeline. Hello, babe. Pwede bang maging full lead vocalist si Rizel? Tanong niya agad sa nobya. Oo, siya ang kapalitan ko. Bakit? Takang tanong nito. Magpaalam ka na sa kanila ngayon din. Magbubuka ko kaagad ng flight natin pa uwi sa Pilipinas bago pa malaman ni Daddy na uuwi na tayo. Bumaba ka na agad ng barko pagkapaalam mo kina Lizel. Aha? Biglaan naman yata yan. Don't worry about your bandmates. Ako ang bahala sa kanila. Napatawagan ko na rin sa abogado kong agency nyo. Pinabayaran ko na ang penalty sa hindi mo pagsunod sa nakasaad na contract nyo. Sige, susubukan ko. May pagkaalangan sa boses nito. Okay, I'll call you later. I just need to do something. Napahawak na lang sa noo si Adeline na tila hindi malaman ang gagawin habang paraot pa rito. Nag-iisip kung paano magpapaalam kina Lizel. Agad namang umalis ng bahay si JD para asikasuhin ang mga pera niya sa bangko. Kailangan niyang ma-withdraw mga yon at ang iba ay itatransfer niya sa secret account niya para sa pagsisimula nila ni Adeline sa Pilipinas. Laking tuwa niya dahil hindi pa pinapahold ng kanyang ama ang laman ng bank account niya. Pagkatapos ay nagpabook na agad siya ng ticket nila ni Adeline. Agad niyang tinawagan si Adeline para sa flight nila. Okay na, nakapag-impake na ako. Wika ni Adeline sa kanya sa kabilang linya. Okay, hihintayin kita ngayon sa labas ng port. Bumaba ka na upang maihatid kita sa hotel. Dahil bukas, aalis na tayo dito sa France. We will start our family sa Pilipinas, babe. Sige, pero hindi kaya magka-problema ako sa management dito, JD? Nag-aalalang tanong ng dalaga. Hindi. Isa pa, narinig ko si Daddy kanina na may kausap sa telepono. Pinapatanggal ka na niya dyan sa barko. Ha? Kung ganun, kailangan ko na nga umalis. Pagkatapos mag-usap ay nagpaalam na si Adeline kay Lizel. Nagtampo pa ang kaibigan dahil sa paglilihim niya. Pero nangako siya rito na imimit niya ang mga kabanda sa 1 taon kapag nakabalik na ang mga ito sa Pilipinas. Sa ngayon ay mas pipiliin niya ang pag-ibig kaysa sa naghihintay na pagpapahiya sa kanya ng ama ni JD. Gaya ng usapan, tinagpo ni JD ang nobya sa port at nagdiretso sila sa hotel upang doon maghintay si Adeline ng flight nila bukas. Habang nasa biyahe ay tumunog ang cellphone ni JD. Tumatawag ang kanyang ama. Marahil ay nalaman na nito ang kanyang binabalak. Hindi niya ito sinagot. Kakausapin na lamang niya ito pag uwi niya sa bahay. Ang importante ngayon ay magkasama na sila ni Adeline. Pagkahatid sa dalaga sa hotel ay muli siyang umalis dahil kailangan niya munang umuwi sa ama. Nang makarating sa bahay ay nakita niyang kampante itong nakaupo sa living room at mukhang siya ang hinihintay nito. Pagkasara pa lamang ng pinto ay nagsalita na ito. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Malumanay ngunit mariing tanong nito. Busy ako kanina, Dad. Sagot niyang hindi tumitingin dito. Akala mo ba hindi ko alam ang mga ginagawa mo at ang plano mo dyan? Hindi nakaimik ang binata. Expected na rin naman niya ito. Wala nang laman ng mga bank account mo. Anong ginawa mo sa pera? Pinukon siya nito ng mabalasik na tingin. Napabuntong hininga si JD bago sumagot.
Anong problema kung kunin ko ang sarili kong pera, Dad? Matagal kong pinagtrabahuhan yun. Ipon ko yun sa mahabang panahon na inilagi ko sa kumpanya nyo. Pinagpaguran ko yun. Katwiran niya. Dahil uuwi ka ng Pilipinas kasama ang babaeng yon, kaya sinimot mo ang savings mo? Nababaliw ka na talaga. Galit nitong sigaw. Pero ako naman ang kinuha ko, Dad. Hindi ang yaman nyo. Maliit na halaga lamang yun sa'yo. Kaya wag yun nang sitahin pa. Ngayon, kung ipipilit nyo pa rin ang gusto nyo, wala na akong pakialam. Ang importante sa akin ngayon ay malaya na ako. Matagal na panahon nyo akong ikinulong sa mga desisyon nyo. Hindi ko kailangan ng mana, Dad. Go ahead. Kalimutan nyo na rin na anak nyo ako. Mas importante naman sa inyong pera kaysa sa akin eh. Bakit ganyan ka sumagot sa akin, Jadray? Hindi kita pinalaking ganyan. Galit nitong sabi na kulang na lamang dambahin siya. Ganito niyo ako pinalaki, Dad. Oh, wait. Correction. Ganito ako pinalaki ni Mommy. Not you. Dahil sa simula pa lang, siya nang nagpalaki at gumabay sa akin. Dahil andun ka sa una mong asawa, busy ka sa pagpapayaman. Kaya mo ako ginaganito dahil anak mo lang naman ako sa labas eh. Wala kang pakialam sa damdamin ko. Tapos ngayon bumabalik ka na ulit sa amin dahil kailangan mo na ulit si Mommy at ako. Sumbat niya rito. Nalaman kasi niya na pumanaw na ang unang asawa nito. Hindi nagkaanak ang daddy niya sa tunay na asawa nito dahil may sakit sa puso. At dahil doon ay hindi ito pwedeng magbuntis. Kaya naman nag-ampon na lamang ang mga ito. Hindi rin naman nakatiis ang daddy niya na hindi matukso sa iba. At siya nga ang unang naging bunga ng pagtataksil ng daddy niya at ng mommy niya. Siya na palagi na lang sunod-sunuran sa gusto ng ama, kahit na napakalaki ng pagkukulang nito sa kanya bilang ama. Sa pananumbat niya ay isang malakas na suntok ang pinakawala ng kanyang ama dahilan upang matumba si JD. Wala kang utang na loob. Sige, lumayas ka. Gawin mo lahat ng gusto mo. Tingnan natin kung sino ang susuko. I know you, John. Hindi ka sanay sa hirap. Wala kang habas kung magwaldas ng pera. Panindigan mo yung desisyon mo na yan. Sigaw nito habang hawak ang dibdib. Tumayo si JD mula sa pagkakatumba. Pinahid ang nagdurugong bibig. Nagmamadali siyang umalis sa harap ng ama. Napalingon siya mula sa pintuan nang bumagsak ang ama sa sahig habang hawak nito ang dibdib. Patakbo naman niya itong sinaklolohan. Dad! Dad! What's wrong? Nataranta si JD, kaya tinawag niya ang bodyguards nito. Agad namang lumapit ang mga ito at mabilis na isinugod sa ospital ang kanyang ama. Hindi mapakali si JD habang naghihintay ng resulta ng test sa ama. Para siyang hindi mapaanak na pusa na paruot parito habang sinasabunutan ng kanyang buhok. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari sa ama. Nang lumabas ang doktor ay mabilis siyang lumapit dito. Sinabi ng doktor na mild stroke ang nangyari sa kanyang ama at mapalad na nakaligtas ito. Kailangan lang nito ng sapat na pahinga. Nakahinga naman siya ng maluwag sa sinabi ng doktor. Bago tuluyang umalis ay kinausap muna niya si Mr. Vard. Pinasabi niya rito ang paghihingi ng tawad sa ama at ang pag-quit sa Billionaires app. Naiintindihan naman ng Ginoo ang pasya niya at ang mga ito na umano ang bahala sa kanyang ama. Mula noon ay hindi na siya nagpakita pa sa ama. Hindi na rin naman siya ginulupan nito. Masaya ka ba sa desisyon mo, babe? Tanong ni Adeline sa kanya habang inaayos ang korbata niya. Matapos ang 5 buwan ay heto sila, namumuhay ng tahimik at may simpleng pamumuhay sa probinsya ni na Adeline. Oo naman, babe. Wala akong pinagsisisihan na ikaw ang pinili kong makasama. Niyakap niya si Adeline. Kasalukuyang nagtatrabaho sa isang kumpanya si JD at nagsusumika para sa future nila at sa binabalak nilang pagpapakasal. Habang siya ay nagtatrabaho, inaasikaso naman ni Adeline ang kanyang maliit na negosyo. Isa yung boutique sa mall. At nag-online selling din ito, katuwang ang kapatid at ina. Pagkalis ni JD ay nagulat si Adeline sa biglaang pagtunog ng kanyang cellphone. Ngunit pagsilip niya sa cellphone ay nakita niyang kay JD pala yon. Naku naman, napakaulyanin talaga ng lalaking yun. Nakalimutan na naman ang cellphone niya. Teka, sino ba tong tumatawag?
Wika niya sa sarili habang tinitingnan ang color sa screen. Nakita niya na Mommy ang caller name. Nag-alinlangan siya kung sasagutin ba ito o hindi. Ngunit sa huli ay napagdesisyonan din niyang sagutin dahil mukhang importante ang pakay sa asawa niya. Hello? Nauutal niyang sagot. Hello? Can I talk to John Drive? I'm his mom. Sabi ng nasa kabilang linya na hindi malaman kung galit o hindi. Hello ma'am, nasa trabaho po si JD eh. Nakalimutan po niyang dalhin ang cellphone niya. Sagot niya dito na hindi maitago ang kaba. Si Adeline ba to? Yes ma'am, sasabihin ko na lang po sa kanya pag uwi niya mamaya na tumawag kayo. I see. Pakisabi na lang kay John na iimbitahan ko sana siya bukas ng gabi. Sumama ka iha para makilala naman kita. Pakisabi din sa anak ko na may mahalagang tao na gusto siyang makita. Sige iha, bye. May pagmamadali nitong sabi at hindi na siya binigyan ng pagkakataon upang tumanggi. Aminado siyang kinakabahan siya. Natatakot siya sa muling pakikipag-communicate ng ina kay JD. Tahimik ang buhay nila ni JD. Baka matuluyan na silang guluhin ng ama nito ngayon. Pagsapit ng hapon ay sinabi niya kay JD ang pagtawag ng ina at ang imbitasyon nito. Mukhang hindi rin nagustuhan ni JD ang binalita niya. Bakit tayo pupunta ron? Para ano pa, babe? Nakakunot ang noo nitong sabi sa kanya habang hinuhubad niya ang sapatos nito. Talaga namang lalong napapamahal sa kanya si JD dahil sa sobrang maalaga niya at mapagmahal na nobya. Handa na nga itong kalimutan ng ama't ina para sa kanya. Babe, mukha namang hindi galit ang mami mo. Pinapasama pa nga niya ako sa'yo at meron daw mahalagang tao na gusto kang makita. Pangungumbinsa niya dito. Saglit na natahimik si JD bago muling nagsalita. Basta, hindi tayo pupunta doon. Nung panahon na inatake si daddy sa puso, galit na galit si mami sa akin. Kulang na lang isumpa niya ako. Sa tingin ko, hindi nang galit sa'yo ang mami mo. Ilang buwan na rin ang nakalipas, babe. Maybe they want to have a reconciliation. Basta, hindi tayo pupunta, babe. Okay? Pagmamatigas nito. Saka may mas pinaghahandaan ako ngayon. Dugtong pa nitong nakangiti. Ano naman yun? Hindi inaasahan ni Adeline ang sunod na mangyayari. Sa halip na sumagot si JD ay bigla itong lumuhod sa sahig. Oy, ano yan? Tumayo ka nga dyan, babe. Saway niya rito. Adeline Bartolome, will you marry me? Malambing na anito at inilabas ang maliit na box na may isang napakagandang singsing. Oh my God! Kinikilig niyang tili. Oo naman, babe. Siyempre, sa lahat ng simbahan pakakasalan kita. Naiiyak niyang tugon. Pero di ba, balak na nga talaga natin yung next year once makaipon tayo? Bakit naman may pagganito ka pa? Pinapakilig mo naman ako, babe. Nakangiti naman ng kanyang ina at kapatid na nanonood sa kanila. Instead of next year, bakit hindi na lang next month, babe? Gusto ko na kasing magka-baby tayo. Masayang sagot ni JD sabay tayo at niyakap si Adeline na kilig at minamasdan ang singsing na isinuot ni JD sa kanya. Baby ka dyan. Pero gusto ko yan, babe. Para naman may bata akong inaalagaan dito sa bahay kapag wala ako sa mall. Pasensya ka na kung dito lang ako sa bahay nag-propose, mahal kong Adeline. Alam kong ina-expect mo na sa isang romantic place kita nga alokin ng kasal. Natatawang sabi ni JD. Hindi naman. Ikaw talaga. Kahit nga walang pagganito, babe, okay lang. Mahal kita kahit hindi ka mayaman. Tandaan mo yan. Masaya niyang sabi rito sabay kurot sa tagiliran ni JD. Aray, ang sakit namang mangurot. Mamaya ibang sakit ang gaganti ko sa'yo. Pilyo nitong sabi. Sira, saka na yun, sa kasal na natin. Para naman masabi ka kahit paano. Pero ang tagal pa nun, baby. Pwede bang advance na ulit? Para advance na rin nating mabuo si baby. Hay nako, puro kakalokohan John Drive. Kumain na nga lang tayo at nagugutom na ako. Yaya na niya dito. At baka kung saan pa mauwi ang tuksuhan nila.
Humakbay si JD sa kanya at iginiya siya papunta sa kusina. Makalipas ang ilang araw, pagsapit ng linggo ay walang pasok sa opisina si JD. Paalis na sana sila patungo sa kanilang munting store sa mall nang biglang may nag-doorbell. Ako na, babe. Tumayo si JD sa sofa upang pagbuksan ang nagdo-doorbell. Dad? Nagulat si JD na mapagbuksan ng pinto ang ama. What are you doing here? John, iho. Ako nga. I'm so sorry, anak. Walang paligoy-ligoy na bungad nito. Hindi naman agad nakakilo si JD nang sumulpot din ng kanyang ina mula sa likuran ng daddy niya. Ano pong ginagawa niyo rito? Walang emosyon na tanong muli niya sa mga ito. Anak, patawarin mo ako. Nabigla lamang ako dahil sobra ako nag-alala sa iyong ama nung inatake siya sa puso. Please go home, son. I miss you so much. Lumuluha ang sabi ng kanyang ina. Son, I'm sorry sa ginawa ko sa buhay mo. Patawarin mo ako kung tinanggalan kita ng kalayaan. It's about time para bumawi ako sa iyo at sa lahat ng pagkukulang ko. Gusto kong ibalik lahat ng pinagkait ko sa iyo, John. Please forgive me. Singit naman ng daddy niya. Medyo hirap na ito sa pagsasalita. Medyo tumabingi rin ang mukha nito at malaking ibinagsak ng katawan. Dad? Tanging nasambit niya na hindi alam ang gagawin. I realize na tumatanda na ako, son. Mawawala ng saysay lahat ng pinaghirapan ko kung hindi ko to ibibigay sa'yo. I will give everything that I have to you, John. At huwag ka na mag-alala tungkol sa Billionaires app. Ginawan ko na ng paraan ng pagtanggal sa'yo ron. Ang totoo, pinadelay ko muna ang pagbubukas ng app sa mga bagong members. Dahil ang gusto ko, ikaw ang mamahala nun. Please, son. Umuwi ka na. Isama mo ang fiancé mo. Let's start over. We are family. And family is more important than money. Thank you for making me realize it, son. Sa sobrang pagkabigla at saya ay yumakap si JD sa ama. Pahiwatig ng pagpapatawad at pagmamahal sa pamilyang hindi man perpekto pero mahalaga sa kanya. At sino ba naman siya para hindi mapatawad ang daddy niya? Hi, Iha! Nakangiting bati ng kanyang ina kay Adeline nang mapansing na nanahimik lang itong nakamasid sa kanila. Come here, Adeline, Iha. Kailan niya babalak na magpakasal ni JD? Inilahad pa nito ang braso upang mayakap si Adeline. Napangiti si Adeline sa ina ni JD at nagmano rito, gayon din kay Mr. Adkins. Malapit na, Ma'am. Nag-propose na ako sa kanya. Nag-iipon na lang po kami ng kaunti pa para sa wedding namin. Si JD ang sumagot. Mabuti naman kung ganun. Masiglang sabat ni Mr. Adkins. Huwag niyo nang galawin ang ipon niyo. Ako nang bahala sa kasal niyo. Pero pwede bang bukas na bukas din ay magpakasal na kayo? Sure, Dad. Right away. At nagkatawanan sila sa sinabing yun ni JD. Nahalata ring excited na talagang mapakasalan si Adeline. Nagkatinginan silang dalawa at kapwa na pangiti. Masaya sila na magsisimula sila ng sariling pamilya na wala na silang bit-bit na guilt dahil sa pagsuway nila noon sa gusto ng ama ni JD. Makalipas ang isang buwan ay nagpakasal sila. Isa yung bonggang kasal na tila isang royal wedding. Mga kilalang personalidad sa business world ang karamihan sa bisita nila. Naroon rin ang ilang member ng Adkins Billionaires dating app. Hindi naman nagpahuli ang mga kabanda ni Adeline. Nakahabol rin. Ang mga ito ang bida sa tugtugan. At syempre pa ay kinuha ni Adeline na abay si Lizelle at ang kapatid niyang si Lara ang kanyang maid of honor. Wala na siyang mahihiling pa, lalo na nang malaman niyang nagdadalang tao na siya. Masayang-masaya sila ni JD sa piling ng isa't isa at hindi ito matutumbasan ng kahit ano pang material na bagay. It's true that money can buy anything, but you will never be satisfied. Money can be earned, but true love and true happiness are hard to find. And if you find it, you should never let it go. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.